O God. Hallelujah, yan ang maramdaman nila yung pag-ibig, Panginoon, yung comfort was still kung meron man, Panginoon, na until now ay nagigrieve pa din, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo niyo po sila ng lakas, aliwin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng lakas na magpatuloy, Panginoon. Magpatuloy at kumuha ng lakas, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At nawa, Panginoon, patuloy kong dalangin, O Jesus, sa mga kasama po naming byuda, patuloy ko pong dalangin. Let there be unity, let there be love, and let your divine favor, Panginoon, ay maranasan niya sa loob ng kanilang tahanan at ang kanilang mga anak, Panginoon, kung meron man silang mga anak, ay patuloy ko pong dalangin, Lord Jesus, na ito'y lagi mong pag-iisahin, lagi nilang isa sa isip, Panginoon. Hallelujah, na meron pa silang magulang na natira na dapat nilang asikasuhin, hindi nila dapat iwanan, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat. Patuloy po naming dalangin that you continually, no, na maranasan po ng bawat widow, Lord, ma-experience, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong favor, ang iyong comfort, ang iyong abundance blessing. Shikabasandala sikiarakaya lalashande. Hallelujah, 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 hallelujah. At matagpuan nila, Panginoon, ang kanilang kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Cover mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo, O Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. At lagi mo po silang samahan. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po naming kiniklaim, O Jesus, na ang lahat ng aming mga pinalangin ay kinatagpo mo na sa umagang ito. Marami pong salamat. You hear our prayers, O Jesus, at tumutugon ka according to your perfect will and timing, O God. Marami pong salamat, O Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We give you praise, we give you glory. This our prayer in Jesus' mighty name. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon at patuloy po natin itaas sa Panginoon ang ating pong bansang Pilipinas. Sama-sama po tayong dumulog. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito. Patuloy po kami sa iyo, Panginoon, ay naninikluhod. Patuloy po kami sa iyo lumalapit, Panginoon, na ang aming puso ay marubdob po namin. Inilalapit sa iyo ang nilalaman ng aming puso sa oras na ito para sa kalagayan po ng aming pong bansang Pilipinas, ang iyong sintang perlas ng silanganan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Naniniwala at nananampalataya po kami na mahal mo ang bansang Pilipinas, sa mga taong naninirahan dito, Panginoon, sa mga bawat pamilyang Pilipino, Panginoon, na mananampalataya mo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos at gumagawa, Panginoon, ng mga kamanghamanghang bagay. Kaya, Lord, inaasahan po namin ang patuloy mong pagsama, Panginoon, sa lahat ng pamunuan ng aming pong bansa. Lord, patuloy po namin silang itinataas sa iyo, na patuloy po, O Diyos, na ang kanilang matuwid na panunungkulan, Panginoon, the wisdom and anointing of your Holy Spirit will be upon them, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, habang sila naglilingkod. Patuloy po nila, Panginoon, ang puso nila ay itoon lamang, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O Diyos. Ikaw ang kanilang maging Panginoon at sanggunian ng kanilang lahat ng mga plano para po sa aming pong bansa. Sa pangunguna po ng aming pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., O Lord, sa taong hinirang mo upang siya, Panginoon, ang mamuno, Panginoon, sa aming pong bansang Pilipinas. Panalangin po namin, Lord, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang kalakasan, ang kanyang dunong, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang lahat, Panginoon, ng mga tao na malapit sa puso niya, Panginoon, ay amin pong itinataas sa iyo. Nawa, O Diyos, patuloy mo pong panatilihin sa kanyang puso ang pagkakaroon ng
ng transparency, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Nawa, O Diyos, patuloy niyang ilapit sa iyo, Panginoon, ang bawat desisyon na kanya pong gagawin sa mga oras na ito na maraming kinahaharap ng iba't ibang suliranin ng aming pong bansa, particular na po, Panginoon, sa aming ekonomiya ngayon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay maging maayos, Panginoon, ang kalagayan ng aming pong bansang Pilipinas. Ang kasarinlan ay patuloy na maranasan, ang kapayapaan, Panginoon, at ang pag-ibig sa bawat kapwa Pilipino, Panginoon, ang siyang manaig sa kanilang mga puso, O God. Patuloy namin panalangin ang peace, unity, and national healing, Panginoon, na ang bawat Pilipino, O God, magkakaiba man ang dialekto, magkakaiba man, Panginoon, ang pananaw, magkakaiba man, Panginoong race at kulay at kultura, Panginoon, ng bawat lugar, Panginoon, pero nandoon, Panginoon, ang patuloy na pagkakaisa. Panalangin namin, O Diyos, na patuloy kang makialam, lalo't higit, Panginoon, sa bawat pamunuan ng lingkod ng bawat lalawigan, bayan, at maging ang mga barangay, Panginoon. Patuloy namin panalangin na kung mayroong mga tao, Panginoon, na Kristiyano na naglilingkod sa loob ng aming pong mga bahay pamahalaan, sila po'y manatiling asin at ilawan ng kanila pong mga pinanunungkulang mga pamahalaan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa umagang ito, patuloy mo rin po, Panginoong, kalingain ang aming economic provision and relief for our families, O Lord. Ang bawat pamilya, Panginoon, na nananampalataya po kami, na walang magugutom, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, O Lord, that you will provide them, Panginoon, ang livelihood o anumang provision ng bawat tahanan, Panginoon, opportunities, Panginoon, na makakatulong sa bawat pamilya na makaraos, Panginoon, at mapagtagumpayan ang kanilang buhay. Wala nang kahirapan, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami sa maraming tao na pinagpala mo't pamilya, Panginoon, na may mga anak na nakapagpatapos ng kanilang mga edukasyon sa iba't ibang profession, O Lord, magagamit ito, Panginoon, upang makatulong sila sa kanilang mga pamilya na maiangat, Panginoon, ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Panalangin namin, O Diyos, na ang mga batang ito, lalo't higit ang mga lingkod mo, Panginoon, at mga Kristiyanong, mga bata, Panginoon, nagsipagtapos, you will bless them, O God, maging ang provision na sila po'y magkaroon ng mga karunungan, na makapag-develop ng mas marami pang mga businesses, O Lord, makapag-build ng anumang mga enterprises, O God, upang sa gayon, O Lord, sa pagtatayo nila ng mga negosyo, Panginoon, or livelihood program, Panginoon, mas makatutulong pa po sila sa marami pong tao, Panginoon, na magkaroon din ng panibagong hanap buhay. Dalangin namin, Lord, pagpalain niyo po ang bawat tahanan na kinabibilangan, Panginoon, ng iyong mga anak, na meron po mga anak na nakapagtapos ng pag-aaral ngayon taong ito. They will find job, Panginoon, magagandang kumpanya, matataas na sweldo, Panginoon, at mabubuting empleyado. Hindi na po namin dadanasin, Panginoon, ang aming pong mga anak ay idako pa sa ibang bansa upang doon ay maghahanap buhay. Bagkus, O Lord, dito pa lang po sa Pilipinas ay magkaroon sila ng magagandang mga opportunity, Panginoon, upang sila, Panginoon, maging pagpapala sa kanilang mga magulang at sa aming pong bansa. Salamat din, Lord, for the justice and freedom, Panginoon, from corruption. Marami pong salamat, Lord. Mas marami ka pa pong mga tiwaling, kawani ng gobyerno, Panginoon, ang malalantad ang kanilang ginagawang mga korupsyon o pananamantala sa kaba ng yaman. Panalangin namin, O Diyos, na sino man ahensya ng gobyerno, Panginoon, na mayroong mga self-interest, Panginoon, sa mga bagay na para sa kapakanan ng taong bayan, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magwawasak, Panginoon, ng kanilang kasamaan. Ang mga taong gapos ng tanikala ng kasalanan, O God. Ikaw ang Diyos na gagawa ng kapamaraanan, gagamit ka ng mga anak mo, Panginoon, upang sila'y ilantad, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang kasalanan. At matapos na, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa amin pong bansa, O Lord. Panalangin namin, O Diyos, anumang mga pagkakautang ng aming pong bansang Pilipinas, nawa, O Diyos, ay makabayad na at kami po, Panginoon, ay umangat ang antas, Panginoon, ng aming pong ekonomiya. Lord, that you will provide
person, Panginoon, na may pagkatakot sa Diyos, na titindig, Panginoon, patuloy na makikipaglaban para sa katotohanan, O God. Gabayan mo po ang mga taong ito ng iyong kapangyarihan, O God, ng banal na Espiritu, na maging matapang, Panginoon, na patuloy na labanan ang kasamaan, Panginoon, sa bawat ahensya ng aming pong gobyerno. In the mighty name of Jesus, O God. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na sa mga darating na mga eleksyon, Panginoon, at halalan muli, O Diyos, pipili ka ng mga tao, Panginoon, na maglilingkod, Panginoon, ng may tapat na puso, may malinis na puso, at ang intensyon, Panginoon, ay makapaglingkod ng may katapatan sa bayan. Salamat din po, Lord. We will also pray for the spiritual revival and return to God, Panginoon. Marami mang mga tao ang patuloy, Panginoon, na nanlamig sa iyo, Panginoon, na tumalikod sa paglilingkod. This is the time of renewal and revival, O God. Ipararanas mo po, Panginoon, sa mga anak mong ito, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang hindi nagmamaliw mong pag-ibig at pagkalinga sa kanila'y hindi napuputol. Kaya sa ganitong kapamaraanan, O Diyos, patuloy mo po silang ibabalik at ilalapit muli sa iyong presensya, O God. Their hope will increase, their faith will renew, Panginoon, at mararanasan po nila ang tunay na mga pangako mo, O Diyos, na ang sino mang tao, Panginoon, na nanlulupaypay, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagsabi, come unto me, Panginoon, those who are carrying heavy burden, Panginoon, and you will give us rest, O Lord. Ano mga challenges ng buhay na pinagdaraanan sa pang-araw-araw, O God. Panalangin ko po, O Diyos, ikaw ang Panginoon na tutugon sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan, maging ito man ay spiritual dryness, Panginoon, kauhawan, O God. You will sustain, Panginoon, ang tao ito, Panginoon, upang muling magbalik sa iyo, Panginoon, at maranasan muli, Panginoon, ang pagpapalang walang sukat pagkalagyan sa kanyang buhay. Ipakikita mo po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon, at kaya mong ipagkaloob sa amin, Panginoon, gaya ng iyong ipinangako sa Efeso 3:20, O Lord, sa mga bagay na inaasahan namin, Panginoon, higit pa, Panginoon, ang kaya mong ipagkaloob, higit pa sa amin po inaasahan. At panalangin ko, O Lord, na ang mga taong ito'y patuloy, O Diyos, na maging righteous people, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na maging tapat, Panginoon, anumang pagpapalang matanggap. Maging tapat po kami, Panginoon, para po sa pagkakaloob sa iyong gawain. At lalo't higit, Panginoon, maging tapat kami, Panginoon, obedient, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. May nakakakita man, may nakakaalam man na ibang tao o wala, O God. Patuloy na kami sa iyo maglilingkod. Salamat po, O Diyos, na sa umagang ito, lahat po ng ipinanalangin namin para sa aming bansang Pilipinas, maging ang kalagayan sa sitwasyon ngayon, Panginoon, ng tagtuyot, itinataas din po namin, O Lord, na ipahintulot mo po sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ang maraming ulan mula dyan sa kalangitan upang ang aming pong mga dam at ang aming mga kailugan, Panginoon, ay muling magbalik, Panginoon, ang tubig na kailangan ng maraming mamamayan. Salamat po, O Lord, sapagkat naniniwala po kami walang bagay na mahirap at imposible sa iyo, O God. Muli ipararanas mo po, Panginoon, ang panahon na ito'y panahon ng tag-ulan upang ang lahat ng nangangailangan ng tubig, maging ang mga sakahan, Panginoon, na nangangailangan ng tubig upang makapagtanim, ang mga ilog na kailangan ng tubig upang mabuhay, ang mga isda, Panginoon, at anumang yamang tubig, O God. Lord, you will bless our Philippines, Panginoon. You will bless our country, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nangako na ang bansang Pilipinas ay sintang perlas ng silanganan na kung saan, Panginoon, mayaman sa lahat ng aspeto ng likas na yaman. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, habang mayroong mga nananalangin, lumuluhod sa iyo, pakikinggan mo po ang aming pong bansa. Kaya salamat po, Lord, sa umagang ito. We give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po at tayo po ngayon ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo pong lahat ay maupo, pagbukas po ng ating mga Biblia at makinig po sa mensahe ng ating Panginoon. Mabilis po ang panahon at tapos na po ang June. Nawa po yung nagdaang 6 na buwan ay nagbigay sa atin ng maraming katuruan, no? Sa buhay, sa pananampalataya,
nakikita po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran ay patuloy na nagiging magulo, no? Hindi po, sabi naman po ng Bible yan no? Sa mga huling panahon, di naman po ito magiging paganda ng paganda, kundi talagang merong mga pangit na bagay tayong mararanasan at dalangin ko po sa lahat po ng mga anak ng Diyos na nakikinig, sa lahat po ng nandito sa Zoom, sa lahat po ng nasa Facebook Live. Isa lang naman po ang panawagan din ng Panginoon sa aklat ng Revelation. Doon po sa verse 14, mababasa niyo po yan na sa mga mananampalataya daw po at nabubuhay na kasama si Kristo ay manatiling matatag, no? Manatiling matatag. Sabihin niyo po sa inyong sarili, manatili kang matatag. Marami man po, alam ko po na hindi nalilingid na napakadaming mga bagay na nangyayari, no? Sa personal na buhay ng bawat isa, sa hanap buhay, sa pamilya. Hindi lang po yun, yung mga emosyon po natin, tinatamaan din. Maraming mga bagay na pabago-bago sa ating kapaligiran, sa ating mga relasyon, sa lahat po ng bagay na kahit mga Kristiyano po ay hindi exempted dito. So, lagi po nating tuturuan ang ating sarili, maging matatag sa pananampalataya sapagkat wala po tayong ibang sandata. Wala pong ibang pwedeng makapagpalakas sa atin. Ang Diyos lang, tayo lang. Wala, hindi natin pwedeng iasa, no? Sa kahit na kanino ang pagpapalakas sa ating spirito. Ang Diyos lang at ikaw ang makakagawa nun. So to stay faithful, to stay joyful, to stay alive in the faith, at sa pamumuhay po natin sa magulong mundong ito, kailangan natin ng desisyon. Amen? Kaya sa umagang ito, ay patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at nawa po ang mga panalangin po ninyo, prayer requests, pwede niyo pong i-chat, pwede niyo pong i-send sa GC natin, sa mga hindi po member ng Jesus is Lord Norzagaray, sapagkat ang Don't Watch po na ito ay nanggagaling sa malayong lugar ng Norzagaray, Bulacan, Philippines. Pwede po kayong mag-comment sa ating mga comment section ng Facebook Live kung kayo po ay nakikinig. So, happy Thanksgiving Day. Ipunin niyo po ang inyong mga pasasalamat sa Diyos at i-chat niyo rin po sa ating mga chat box. At paki-chat na rin po kung paano kayo natutulungan ng Don't Watch na ito para mabasa po ng mga nasa likod, yung mga manpower po natin at mga manggagawa po natin na nasa likod ng Don't Watch na ito para naman ma-encourage sila. Kung nakakatulong ba sila, no? Nakakatulong ba ang kanilang ginagawa sa paglago ng inyong pananampalataya? So, ang pag-aaralan po natin ay 4 na katangian na katulad po ng sa ating Panginoon o having a Christ-like attitude. Mabilis lang po ito, maigsi lang po ito. At tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Anak, ready na ba yung PowerPoint natin? Having a Christ-like attitude. Alam na po natin ang story o sinasabi ng Bible sa Philippians 1:27. Sige po, tingnan po natin ang Philippians 1:27. Ang sabi po dyan, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith which is the good news. So ang tingnan po natin yung nasa bandang ibabaw, sabi doon, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Ito po ay kailangan din nating itatak sa ating isip, no? Lalo po, sabi ko nga, sa magulong mundong ito, pag hindi natin ni-remind ang ating sarili na hindi tayo taga-mundo at tayo'y taga-langit, masusway po tayo ng mga iba't ibang kaisipan at iba't ibang mga practices na nakikita nating ginagawa ng mga tao sa ating kapaligiran. Lalo tigit ang ating mga kabataan. Ganon din naman ang ating mga kananayan, ang mga tatay. Exposed din po tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo, nababasa natin. Ang dami nating opinyon nakikita, ang dami nating opinyong nababasa, ang dami nating mga
mga tao na talagang nagbibigay ng kanilang mga opinion sa social media. So pag hindi po natin inisip at hindi po natin inilagay sa ating puso to live as citizens of heaven. Sabihin nga po natin, ako'y tagalangit, hindi ako tagalupa. Tayo'y tagalangit, 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 tagalangit po tayong lahat. So sabi po dyan, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. So having the same attitude, katulad po ng sa ating Panginoon. So si Jesus po, lagi niyong tatandaan, Jesus always glorifies the Father. Wala po namang ibang ginawa ang Panginoon Jesus kundi parangalan ang kanyang Ama. Always po yun, always. Kahit po dun sa point of death na sabi nga niya kung pwede, ayaw na niya nun. Alisin na sa kanya. Pero pinili pa rin ng Diyos, pinili pa rin ng ating Panginoong Yesus ang sumunod, no? Pinili niya yung life of obedience, no? Pinili niyang mabuhay ng matuwid, no? At pinili niyang mabuhay ng may pag-ibig. So, tatandaan po natin ang bilin ng Bible, kailangan i-imitate po natin yon, no? I-imitate natin ang mga katangian ng ating Panginoong Jesus because God is pleased in our transformed lives. Lagi niyo pong tatandaan, lagi po nating tatandaan mga kapatid na nalulugod ang Diyos sa mga binagong buhay. Okay? Nalulugod ang Diyos, higit sa lahat. Bagamat nalulugod ang Panginoon na araw-araw gumigising tayo sa umaga para mag-dawn watch, bagamat nalulugod din ang Panginoon na araw-araw tayo nananalangin, bagamat nalulugod din po ang Panginoon, araw-araw nagbabasa tayo ng Bible, pero higit sa lahat, ang nais ng Panginoon ay yung ginagawa nating mga bagay na yon ay mag-translate into reality na natatransform tayo. Sino po ba dito ang natatransform ng salita ng Diyos kapag naririnig niya? O nabe-bless lang siya. Sabi nga po ni Pastor Alex, lagi niyang ginagamit ang salitang ito, yung titillating feeling, yung kumbaga po ay parang nakikiliti lang ang iyong damdamin, no? Naaano ka lang, nabe-bless ka lang, pero hindi ka natatransform. So ang gusto po ng Panginoon sa atin, matransform tayo, no? Magkaroon tayo ng transformation. Magkaroon tayo ng buhay na at isip, lalo tigit ang isip, ma-renew, no? Sino po ba dito? Kayo po ay nakikinig, nasa likod po kayo ng mga cameras ninyo, no? Maaring kayo po ay nandiyan sa inyong mga tahanan, maaring bumabiyahe kayo. Sino po sa atin yung isip niya ay talagang tinutulungan niya ang kanyang sarili na matransform ng Panginoon. Sinasubmit niya ang kanyang isip sa transformation na kayang gawin ng Panginoon, no? So, yan po ang nais ng Diyos. At kapag po tayo ay pare-parehong katulad ni Kristo, napakadali. Napakadaling ma-unite ng iglesia. Napakadaling ma-unite ng family. Napakadaling ma-unite ng community. Kapag lahat po tayo ay transformed o katulad po ng ating Panginoon. And that is the best way po to win people, yung meron tayong transformation. Sabi po ng next slide, sabi po dyan ni Ziglar, your attitude, nababasa naman po natin ito palagi, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. So your attitude, sabihin po natin attitude, not your aptitude, not your skills, hindi yung galing mo, hindi yung husay mo, no? Kung hindi yung attitude mo ang magdedetermine kung gaano ka kataas lilipad o kung ano ang pwede mong marating sa mundong ito. Tandaan niyo po yan. Sa paglilingkod man sa Diyos, sa akin po mga kamanggagawa, maraming magaling. Pero hindi yung galing ang number one, no, na determination na magtatagumpay ka sa ministering binigay sa iyo ng Diyos. Bagamat kailangan iyon, Pero yung success po natin sa personal nating buhay, mga kapatid ko,
Yung success natin sa ministry, success natin sa family po natin, ay hindi nanggagaling sa ating ability, no? Or aptitude, o yung tinatawag na what you can do or what you cannot do. But it really depends on your attitude towards every situation. Halimbawa, magaling ka nga, magaling ka, mahusay ka mag-isip. Napakagaling ng iyong strategic mind. Napakagaling ng iyong planning. Napakagaling ng wisdom mo. Pero kung sa maliit na bagay na nangyayari sa buhay mo, ay made-discourage ka, daig ka ng matatapang na tao. Daig ka ng hindi matalinong tao pero matapang. Sino ang mag-a-advance sa buhay na ito? Sino ang mas mag-a-advance? Yung magaling na madaling ma-discourage o yung hindi masyadong magaling pero matapang, hindi tumatalikod o hindi masyadong na nasusway ng nangyayari sa kanyang buhay. So, maging sa negosyo po, 'di ba? Maraming magaling, ang galing-galing social media marketing, ang dami-daming idea sa pagninegosyo. Pero kung madali kang ma-discourage kasi dumarating sa point na tinatawag nating lean season, kokonti lang ang ano mo, ang kliyente mo. O minsan may araw na walang bumibili sa'yo o walang nag-chat sa'yo o wala kang kliyente. Kapag inisip mo na, ako, Lord, parang ayoko na, parang hindi pala ito yung magandang negosyo. Daig ka ng mga tao na ano, na malakas ang loob, yung kayang-kayang pagtagumpayan yung mga bagay po na ito. So, totoo naman po na yung attitude natin, hindi yung aptitude natin ang magdedetermine ng ating altitude. So, if you want to be successful, no, in your Christian journey, in your Christian life, kung gusto niyo pong maging fruitful, sabihin nga po natin, fruitful and effective followers of God, kung gusto po nating ang buhay natin ay maging pleasing aroma sa ating Panginoon. Kung gusto natin, sino po dito, ako po ay nagwi-wish sa aking puso. I-comment nyo na lang po sa mga comment section sa aking mga kamanggagawa. Sino po dito ang nagwi-wish? Ito naman po ipanalangin ko din. Na magamit talaga siya. Na yung maximum na paggamit ng Panginoon. Minsan kasi may mga tao na, okay na ako dito maliit, at least naglilingkod ako sa Diyos. Okay na ganito na yung ginagawa ko, at least nagagamit ko yung buhay ko sa Panginoon, may extra time pa ako sa ibang mga bagay. Sino po yung gusto na talagang mag-dive deeper, no, sa relationship sa Diyos at magamit talaga ng Panginoon to the full extent yung kanya pong buhay sa Panginoon. So, isa lang ang kailangan natin. Kailangan nating maging katulad ni Kristo. We need to change our attitude. Sabihin niyo sa sarili niyo, I need to change my attitude, no? Kailangan kong baguhin yung attitude ko. The way you think, yung paraan ng pag-iisip mo. The way you think, kailangan mabago yun, no? The way you handle your difficulties. Paano mo hina-handle ang mga difficulty sa buhay mo? No? Ikaw ba'y duwag? Ikaw ba'y masyadong mahina ang loob? Ikaw ba'y masyadong matatakutin? Ikaw ba'y masyadong nagwo-worry? Ikaw ba'y masyadong nagdududa sa kakayanan mo, sa magagawa mo? Sabi nga, no? Yung mga leon, ano yan ang meron lang dyan, tapang. No? Pero kayang-kayang talunin yan ng ibang mga hayop pero matapang kasi sila. So makikita po natin, we need to change our attitude, the way we treat people, and the way we see life, and the way we handle our life. So ano po yung mga katangian ng Panginoon? 4 lang naman po ito na kailangan nating ayusin o kailangan nating gayahin sa Panginoong Yesus. Just like Jesus, ito po ang number 1 first and foremost, we need to be holy. Ang sabi po ng Ephesians 4:21-24, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature. Meron pa po ba sa atin na nagkakasala pa rin tayo madalas, no? Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakasala. Nagkakasala pa rin po tayo. Pero sino po sa atin na nagkakasala pa rin ang madalas sa ating labi?
yung sinasabi natin, lagi tayong bumabagsak sa isip. Lagi tayong nag-entertain ng mga negative things, no? Negative thoughts, even towards other people. Lagi tayong bumabagsak sa kasalanan ng laman, sa kasalanan ng pride, sa kasalanan ng arrogance. So sabi ng Panginoon, throw off your old sinful nature, your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Wala naman po talaga ibang makapagre-renew ng ating thoughts and attitudes, kundi ang banal na Spirito. Allow Him. Put on your new nature. Idamit daw po natin ang damit na nabigay ng Panginoon. Bagong nature po natin, created to be like God truly, righteous and holy. Kahit po si Jesus, alam naman po natin to, na basic na lang po ito, naka-experience ng mga trials and temptations, hindi siya nag-give in, no? Hindi siya bumigay. Kasi iba ang mindset ng ating Panginoon, no? Iba ang mindset ni Jesus. Alam niya kung sino siya, alam niya ang saan siya nanggaling, alam niya saan siya pupunta, alam niya ang mission niya. So, dahil walang pagdududa si Jesus sa kanyang pagkakatawag at sa kanyang sarili, kaya nananatili ang kanyang kabanalan. Katulad po ng Panginoong Jesus, we need to have the same mindset and thoughts, no? Katulad ng Panginoon. So, mga kapatid, ngayong umagang ito, ano natin, habang tayo nakikinig, ano-ano ba yung mga old nature na meron ako? Old mindset, ilista nyo po. Ipag-pray nyo, i-rebuke nyo. Ano ba yun? Yung mga old mindset na meron ako. Na minsan po kasi kapag hindi natin inaresto ito, hindi natin inupuan sa panalangin, mananatili lang yan. May mga ugali na nagbibigay sa atin ng paulit-ulit na takot. May mga ugali na nagbibigay sa atin ng paulit-ulit na offense, no? May mga ugali na laging sumisira sa ating relasyon kasi hindi natin inaaresto. Arestuhin po natin ano bang mga bagay, ano ba yung old mindset, ano ba yung old thoughts na meron ako bago ko makilala ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, do not go back to your old ways. No? Huwag ka nang bumalik dyan sa dati mong pagkatao. Kasi dadalhin ka niyan sa landas ng kawalan ng kabanalan. Pero i-renew mo yung isip mo, yung attitude mo, katulad ng ating Panginoon. Amen? Let us be holy. Arestuhin po natin ngayong umagang ito yung ating mga old ways. Maaring hindi na tayo, yung sinful nature na wala na. No? Maaring araw-araw, lumilipas ang araw, wala naman tayong nagagawang tinatawag na malaking kasalanan. Pero in reality po, ang totoong kalaban ng mga anak ng Diyos ay yung isip. Yung isip, ito yung nagpapahirap sa atin eh. Ito yung nagdi-discourage sa atin. Madali tayong naapektuhan ng ating nakikita. Pumapasok agad sa ating puso. Pumapasok agad sa ating isipan. Alam ko pong mahirap, pero masarap mabuhay na ang mindset mo ay laging positibo. Bihin nga po natin, let us be positive. No? Let us be positive. Na yes, mahirap po na hindi mag-alala. Dahil talagang nature ng tao yung nag-aalala. Pero mas masarap, no? Mabuhay. Paggising sa umaga, masaya ka lang, no? Paggising sa umaga, walang bigat. Paggising sa umaga, nagagalak ka sa iyong puso. Bago matulog, ganun din. Nagtatrabaho ka sa bahay, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nagluluto, pumapasok sa opisina, naghahanap buhay, masaya tayo kasi yung isip po natin ay binago na ng ating Panginoon. Let us be holy. Amen? And next po, sa apat na bagay, just like Jesus, be faithful. Ito naman po, lagi nating isa sa isip, naririnig nyo na rin po ito, Hebrews 6:10-12. God is fair. Next slide, anak. He is not unjust, no? God is fair. Malinaw naman pong sinabi ito ng sumulat ng Hebreo. God is fair. He is always fair, no? He is not unjust. Kaya huwag niyong kaiinggitan yung mga bagay na nakikita nyo. At dahil sa nakikita nyo, binibless yung iba, matapat ka naman, pakiramdam mo, matapat ka naman, pero ba't hindi ka umaangat, naiinggit ka ngayon? Nadi-discourage ka ngayon?
Parang pinagdududahan mo na ngayon ang pagkakatawag mo. At hindi lang yon, minsan pinagdududahan mo na ang pananampalataya mo at ang Diyos. Pero lagi niyo pong tatandaan, He will not forget your work and the love you have shown Him as you help these people and continue to help them. Sabi po ng Bible, we want each of you to be faithful to the very end. If you are, then what you hope for will fully happen. Ayun, maganda yon. Na if you be faithful to the very end, sabi dyan, if you are, then your hope, what you hope for, yung inaasahan mo, mangyayari. Okay? So, we don't want you to slow down or become lazy or spiritually dull or spiritually indifferent, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Tandaan po natin ito, mga kapatid, isulat na rin po natin. The real obedience is marching on, marching right on, whether we feel it or not. Ang reality na totoong obedience ay hindi yung sumusunod ka lang kapag kaya mo, o sumusunod ka lang kapag magandang environment, o sumusunod ka kapag feel mong sumunod, no? Pero ang totoo pong obedience, whether you like it or not, gagawin mo ang pinagagawa ng Panginoon. Many times po naman talaga, pag pinag-usapan ang obedience, sa obedience, you always go against your feelings. Yon. So, ang totoong obedience, you always go against your feelings. Hindi pwedeng intayin mo yung feelings mo before you obey. Because in reality, sa faithfulness sa Panginoon, it always go against your feelings. Iba ang feelings. Faith is one thing and feeling is another. Ang feeling po natin hindi perfected, no? Ang feelings po natin palaging hindi natin sinasubmit into sanctification. Ang feelings po natin ay paiba-iba. Ang feelings po natin ay nakadepende sa ating sitwasyon. Yan ang feelings eh. That is another. But faith is one thing. Obedience and faithfulness means marching on whether we feel it or not, even in good and bad times. Okay, good times, obey. Bad times, obey. Even in season, sabi ng Bible, or out of season, whether you feel it or not, we obey God at all times. Kasi hindi naman po tumigil ang Panginoon sa pagpapala sa atin. Okay? So, ibig sabihin po, remaining faithful to God even in bad times proves our real faith. No? Yun po yun. Napapatunayan ang totoong pagsunod sa panahon na mahirap sumunod. Okay? So, and He is most glorified in that season. Ang Diyos po ay mas lalong napararangalan sa season na may bad season ka, but you obey. Mahina ka, you obey. Takot ka, but you obey. Nagdududa ka sa kakayanan mo, but you obey. Wala kang pera, pero sinabi ng Lord, magbigay ka, tumulong ka, you obey. God is most glorified in that season. Wala kang oras, but you give time to serve the Lord. No? Wala kang maraming oras dahil busy kang tao. But you spend time in prayer, in worship, in the Word. God is most glorified in it. No? And remaining faithful to God even in bad times, ang maganda po, it brings good testimony and you inspire others, no? Ito po, sulat na lang po natin, di po nakalagay sa slide. Sabi ni Jerry Bridges, God wants us to be dependable even when it costs us. This is what distinguishes godly faithfulness from ordinary dependability of secular society. Ulitin ko po, God wants us to be dependable even when it costs us. This is what distinguishes godly faithfulness from ordinary dependability of secular society. Sa mga Kristiyano po, marami namang talagang masipag. Sino po masipag? Sulat nyo nga. Okay lang naman aminin. Lord, masipag naman ako, di ba? Okay lang po yon. Sino po sa atin ang masipag?
na very dependable, laging naasahan ng pastor, laging nandyan, no? Laging sinasabi, Lord, Pastor, ako po gagawa. Pastor, o sige po, saan po ba? Ano po ba ang gagawin? Marami po taong dependable, no? At I can name names, no? Pero hindi ko na lang sasabihin. Secret na lang. Marami sa church po natin, very dependable people. Maaasahan sa lahat ng panahon, no? But, tandaan po natin, hindi naman lahat yon ay pwede nating i-conclude na matatapat na Kristiyano. Kasi ang totoo daw pong matatapat is you are dependable even when it costs you something. No? Yun yung godly faithfulness na merong kang presyong babayaran para makasunod. No? So, yung susundin mo si pastor o susundin mo si Lord kahit ah, ah, hindi ko yata kaya to o kaya wala na akong resources pero sige lang Lord. Diba ganon? May mga taong ganon, no? Sige lang. Wala na akong resources na ako natitira. Kailangan ng anak ko ng ganito. Kaya sige lang Lord, sinabi mo, go. Go tayo Lord. Yun po yung masarap na pagsunod. Yung even when it costs you. Sabi naman po ni David, I will not offer anything that costs me nothing. Minsan nga po talagang, ako po pinipilit ko yun kasi wala naman po akong trabaho ng 2 years. Pinipilit ko na talagang pagdating mo sa church, pinagpe-pray mo, Lord, dapat may tithes ako, dapat may offering ako, dapat may ganito. Inaano mo talaga kasi ayaw mo naman na empty-handed, no? Ayaw mo ng empty-handed ka. Gusto mo ay talagang maibigay yung best mo sa Panginoon. Ganon din sa paglilingkod. Pagdating po minsan sa pagtuturo, ayoko rin ng tira-tira. Kailangan ay naipagpe-pray, kailangan din ay nagre-research, kailangan din ay talagang binibigay natin yung best po natin. Yun ang gusto ng Lord. Mahirap yun, di po madali talaga. Pero yun yung masarap, no? Yun yung masarap na lingkod ka sa Diyos, umuwi ka mang pagod, umuwi ka mang na-drain yung gasolina mo, andiyan Sister Ems, no? Umuwi ka man yung gasolina mo ay ano na lang, nasa unang level na lang kasi naubos na sa dami ng pinuntahan mo, hinatid mo o sa dami ng ginawa mo. At pag bibili ka na naman bukas ay ang mahal ng gasolina, let's say ganun po. Okay lang, masarap yung ganun. Dependable tayo even when it costs us. Kaya po, congratulations po sa lahat ng mga naaasahan ng Panginoon. Biblically speaking, sabi po ni J. Hampton Keithley, biblically speaking, faith and faithfulness stand to each other as root and fruit. Ayun. Yung root ay faith. At kapag may faith ka, hindi pwedeng hindi ka faithful. Yun. Tingnan natin. Sino dito ang may faith? Sino dito ang may faith? Tanungin natin sarili natin, faithful ba ako? Hindi daw po pwedeng maghiwalay yan eh. Yung faith yung root niyan at ang bunga niyan, faithfulness. So kung tayo may faith pero hindi tayo faithful, Lord, please check my heart. Check my heart kung totoo yung faith. So number 3, katulad sinabi ko kanina, bibilisan lang po natin, be joyful. Hebrews 12:1-3, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he's seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Sabi ng Bible, run with endurance. No? Alam niyo po, si Jesus was able to run the race well and endure the cross because of the joy. Yung pala yun, no? Sabi niya, run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith because of the joy awaiting him. Ayun po. Kaya si Jesus ay talagang nag-endure because meron siyang excitement na nilulook forward. Meron siyang joy that is set before him. At si Jesus po ang example natin to live a life of obedience, na buhay na may obedience, yet still remain joyful. Yung iba kasi ayaw ng total obedience kasi hindi masaya yung total obedience. Mawawalan ka ng panahon sa buhay mo.
Pero hindi po ganun, no? Hindi po ganun ang ating Panginoon. He is faithful. He was faithful at all times, especially in hard times, no? At pakailan mangyayari to? Focusing our eyes on God, our champion, our joy, our prize. Pag inisip naman po kasi natin talaga na meron tayong reward na ilulook forward, na meron tayong glory na mararanasan sa piling ng ating Panginoon, magagalak tayo. Kapag ang focus natin ay nawala sa mundong ito at na ilagay natin, na shift natin yung focus natin sa kalangitan, mapupuno tayo ng kagalakan. Sino po dito yung nilulook forward, no? Yung yung glory of heaven. Huwag niyo pong aalisin. Huwag nating aalisin sa ating sarili yung glory of heaven. Kasi alam niyo po, minsan natatakot yung ibang mamatay. In reality, natatakot mamatay. Kasi hindi natin alam yung future na darating. Pero lagi po nating tatandaan, we should not fear death because death is just a transition. Transition from earth to the glory of heaven. So, para mapuno tayo ng kagalakan, no, kailangan po ay talagang iset natin yung isip po natin sa glory na kakamtin po natin. And last, just like Jesus, be loving. Ephesians 5:1 and 2, therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love. Sabihin po natin, walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself for us. No? Makikita po natin, pag binasa niyo po ang Bible ng paulit-ulit, lagi niyong makikita yung word na Jesus is filled with compassion. Hindi po yan nawawala. Lagi siyang may compassion. Pag may nakikita siyang may sakit, may compassion. Pag nakikita siyang may nangangailangan, compassion. Unang-una lagi niyang nararamdaman. Pag binasa niyo po, lalo sa translation ko ngayon, Christian Standard Bible, sa Book of Mark, makikita nyo, palagi-lagi, pag nakakita siya ng may sakit, lagi mong mababasa paulit-ulit yung Jesus is filled with compassion. Kaya pahihipuin niya at pagagalingin niya. Katulad po ng ating Panginoong Hesus, that's what we really need. A heart of compassion and love for the lost. Love for those in need, no? Sa mga nangangailangan. And naipapakita natin ang pag-ibig ni Diyos kapag po meron tayong love and compassion towards other. Malinaw naman po, teacher, what is the greatest commandment? Matthew 22:36-40. Ang sabi ng Panginoon, una, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. At wag po natin kalilimutan yung number 2 para hindi po tayo naliligaw. Love your neighbor or love others as you love yourself. Again, hindi po love your family lang as you love yourself. No? Love others, including your enemy as you love yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Kumbaga po itong dalawang utos na ito ang nagsa-summarize sa buong Bible. The law, pag sinabing the law, yan, yung law sa Old Testaments and prophets, andyan ang lahat ng law, they hang on these 2 commandments. At si Jesus po ang nag-fulfill niyan. Kay Jesus na fulfill yung loving God above all and loving others as He loved Himself. Talaga pong kailangan ay just like Jesus, we need to be loving. At sa ating pong conclusion as Christians, last slide na po ito, we are citizens of heaven, so we must act like one. This world is just our temporary home. Okay? So we don't need to conform its pattern and ways. We must not have an attitude that conforms to this world, but an attitude that is fitting for heaven, a Christ-like attitude. So tandaan po natin, renewed mind, renewed spirit, renewed self, renewed soul. We need to be like Jesus, we need to be holy. Just like Jesus, we need to be faithful. Just like Jesus, we need to be joyful. Ito po yung pangatlong gusto ko pong ilagay sa isip ninyo sapagkat alam ko po na ang mga pangyayari sa mundo'y nagbibigay ng kalungkutan sa pamilya. Maraming mga paulit-ulit na bagay na nangyayari sa atin na nanakaw ng ating kaligayahan. Kapatid, nasan ka man sa bahagi ng Pilipinas, ay be joyful always. Be joyful and always be loving.
Paano mangyayari yon? Always draw near to the Lord. Dwell in His presence, seek Him deeper. Kasi po, tandaan po natin, there's no greater joy than being with the Lord. Being in His presence, that will change you. Tandaan po natin, wag nating kalilimutang maglaan ng panahon to be in the presence of God daily. Personal prayer, personal meditation of the Word, personal worship, dahil totoong there's no greater joy than being with the Lord. There's no greater peace, no? Diyan niyo po yan matatagpuan sa presensya ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mukha tumikita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa araw po na ito. Inaabot ko po ang aking mga kapatid, Panginoon, ng panalangin ng pagpapala. Kami po'y napaliligiran ng magulong mundo. Kami po'y napaliligiran ng mga masasamang balita. Kami po'y napaliligiran, Panginoon, ng problema ng buhay. Lord, dalangin ko po sa aking mga kapatid na nakatunghay, Panginoon, sa Don't Watch po na ito. Lord, banal na Espiritu, ipadala mo ang iyong kapangyarihan na may yakap ng pag-ibig sa kanilang lahat. Sino man ang nag-i-struggle sa buhay araw-araw, Lord, hirap na hirap sa paghahanap buhay pero kapos pa din, nabaon sa pagkakautang. Panginoon, sino man sa amin ang ginagawa naman lahat para ayusin ang kanyang relasyon sa pamilya, sa ibang tao, sa iglesia, pero laging nadadamage, Panginoon. Sino man sa kanila, O Diyos, ang nagkakasakit, Panginoon, sa mga stress, worries, sa maraming bagay, Panginoon, na kinasasadlakan po nila. Banal na Espiritu, akin pong hinihiling, bisitahin mo ang aking mga kapatid, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang paggalingin, patuloy mong alisin ang lungkot, Lord. Hallelujah. Ang lungkot na ito'y hindi mo kalooban. Hindi mo nais na kami mabuhay sa mundong itong may kalungkutan dahil may banal na spiritong pwedeng magbigay sa amin ng kaligayahan. Dalangin ko, Lord, fill every soul with joy. Fill every soul with love. Fill every soul with faithfulness and compassion. Fill everyone, Lord. Hallelujah. Ng kagalakan, Panginoon. And Lord, yung aming pong atensyon ay patuloy na matuon, Panginoon, sa glory na naghihintay po namin sa amin sa kalangitan. Salamat, pagpalain mo ang bawat pamilya, ang bawat estudyante, ang bawat worker, ang bawat nagtatrabaho at naghahanap buhay, mga negosyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay at hindi sila makukulangan sa lahat ng mabuting bagay. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Panginoong Jesus. Bless the work of our hands and the meditation of our hearts, O Lord. At dalangin po namin, Panginoon, continue to bless us, continue to increase us, and continue, Lord, hallelujah, your perfect will, O God, be done sa aming mga buhay. The Lord will fight for you. You need only to be still. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you praise and glory and honor. In Jesus' name, this we pray. Everybody say, Amen. Amen. Good morning po. God bless you po. Ay, nakamute pala. Sige po. Tayo po ay marami pong salamat, Pastor Athena. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayong umaga po tayo po ay darako na sa ating declaration. Kung reminder lang po, kung meron po kayong mga testimony, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay makisend po ng ating mga magagandang bagay na ginawa po ng Panginoon sa ating buhay. At katulad nga po ng sinabi ni Mami Tina kanina ay isend nyo po kung kami ang Don't Watch po na ito ay na malaking bagay, nakakatulong po sa atin spiritually, emotionally, physically, no? Para naman po sa ating mga working committee na ma-encourage. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Amen. So sige po.
Nag-declare na po tayo ng ating prophetic declaration. Praise the Lord ngayong umaga mula po sa Psalm 106 verse 1. Ang sabi po ng Panginoon ay sama-sama po nating basahin with all our hearts. Amen po. Praise the Lord. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Amen. Minsan pa po, no? Ibukas po natin ang ating mga labit. Sambitin po natin ang ating Thanksgiving declaration. Praise the Lord. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Praise God. Hallelujah. So kanina po kayo nakikinig, no? Nakaka-bless po ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay at mararamdaman mo talaga na tayo ay we are blessed, no? Dahil meron po tayong Diyos na buhay na napaglilingkuran at nabibigyan po tayo ng oportunidad at pribilehiyo. Sige po, basahin po natin isa-isa ang ating mga declaration point. Number 1 po, I declare that the praise of the Lord will continually be in my mouth. Every day I will count my blessings and glorify God for His goodness. Amen. Praise the Lord. Minsan po sa number 1, I declare that the praise of the Lord will continually be in my mouth. Every day I will count my blessings and glorify God for His goodness. Number 2 po, I declare that my heart will overflow with gratitude and I will always give thanks to God in every season of my life. In Jesus' name. Minsan pa po. Sa number 2, I declare that my heart will overflow with gratitude and I will give thanks to God in every season of my life. Number 3 po, I declare that I will never forget the goodness, amen, mercy and faithfulness of the Lord. His wonderful works will always be remembered in my life. Minsan pa po, sa number 3, with faith, I declare that I will never forget the goodness, mercy and faithfulness of the Lord. His wonderful works will always be remembered in my life. Number 4 po, hallelujah. I declare that my life will become a living testimony of God's miracle, favor, and loving kindness. Amen. Number 4 po, I declare that my life will become a living testimony of God's miracle, favor, and loving kindness. Number 5, I declare that every promise and prophetic word God has spoken over my life will be fulfilled in His perfect time. In Jesus' name, in Jesus' mighty name. Minsan po sa number 5, I declare that every promise and prophetic word God has spoken over my life will be fulfilled in His perfect time. Number 6 po, I declare that I have a grateful heart, thankful lips, willing hands, and joyful feet that worship the Lord with all my being. I declare that I have a grateful heart, thankful lips, willing hands, and joyful feet that worship the Lord with all my being. Number 7, hallelujah. I declare that thanksgiving will replace complaining. Praise will overcome discouragement, and faith will silence fear. Minsan pa po sa 7, I declare that thanksgiving will replace complaining, praise will overcome discouragement, and faith will silence fear. In Jesus' name. 8, I declare that I will give thanks in every circumstance because I know God is working all things together for my good. 8 po, I declare that I will give thanks in every circumstance because I know God is working all things together for my good in Jesus' name. Number 9, I declare that my thanksgiving will open doors for greater blessings, divine favor, and supernatural breakthroughs. Minsan pa po sa number 9, hallelujah, I declare that my thanksgiving will open doors for greater blessings, divine favor, and supernatural breakthroughs. 10, I declare that I will always testify of God's goodness so that others may know His greatness and faithfulness. Amen. I declare
that I will always testify of God's goodness so that others may know His greatness and faithfulness. Kaya po, send nyo na po ang inyong mga testimony, mga kapatid, para po makita nila kadakilaan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. 11, I declare that the Lord is my provider, protector, healer, deliverer, and sustainer. I will forever exalt His holy name. Hallelujah. 11 po, I declare that the Lord is my provider, protector, healer, deliverer, and sustainer. I will forever exalt His holy name. 12, I declare that my family, ministry, work, and future are covered by God's goodness, and we will continually offer Him sacrifices of praise. 12 po, I declare that my family, ministry, work, and future are covered by God's goodness, and we will continually offer Him sacrifices of praise. 13, malapit na po tayong matapos. I declare that my worship will not depend on my situation, but on the unchanging character of God, who is always worthy of praise. 13, I declare that my worship will not depend on my situation, but on the unchanging character of God, who is always worthy of praise. 14 po, I declare that joy, peace, contentment, thanksgiving will fill my heart because the Lord has been faithful to me. Amen. I declare that joy, peace, contentment, and thanksgiving will fill my heart because the Lord has been faithful to me. And 15 po, praise the Lord. Hallelujah. And last slide, I declare that Jesus Christ is my Lord and King, the Almighty God, the Lion of Judah, the King of glory, and the great I am. His praise shall continually be in my mouth, and my life will forever glorify Him in Jesus' mighty name. Minsan pa po, I declare that Jesus Christ is my Lord and King, the Almighty God, the Lion of Judah, the King of glory, and the great I am. His praise shall continually be in my mouth, and my life will forever glorify Him. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, for answering our prayers. Hallelujah. Heavenly Father, hallelujah, hallelujah. Patuloy po namin dalangin lahat, O Diyos, na diniklara ng aming mga labi sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan according to your perfect will in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kumpletuhin niyo po, Panginoon, ang bawat mabubuting gawa sa aming buhay na pinasimulan mo at ang mga layunin mo, Panginoon, ay i-fulfilled mo in Jesus' name. Every prophetic word, Lord, every prophetic word, every declaration, Lord, na aming binanggit, sinambit, Panginoon, sa umagang ito ng may pananampalatay, makakapagbigay ng glory sa iyong pangalan. Hallelujah. Marami pong salamat. We give you praise. We give you glory. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Nagagalak po ako sapagkat sabi po sa Amerika ang Thanksgiving, bagamat wala pong piyestang sinasabi, walang maraming handa, pero sila daw po ay nagpipiesta. Ang pinipiesta po nila ay yung kagalakan ng kanilang puso sa pagpapasalamat. At naniniwala po ako na bilang tao, meron din po tayong ganong sistema na bagamat sasabihin, oy, piyesta dyan. Akala natin handaan lang yun. Hindi po piyesta po para magpasalamat sa Panginoon. Yung galak na galak ang puso mo na para bang marami kang contain na kagalakan at hindi mo maipaliwanag kung ano yung galak na ibinibigay at idinudulot sa iyo ng Panginoon. Especially po when we look back na ano ba yung mga napagdaanan ko noon at ano na ba ako ngayon, di ba? Marami pong tumaas ang antas ng pamumuhay, tumaas ang antas ng pananampalataya, tumaas ang klase ng
mga bagay sa pag-iisip, di ba po? Marami po tayong dahilan para magpasalamat. Kaya kung meron po kayong kinikimkim dyan o meron po kayong mga itinatago, ayaw nyo pong i-share, ngayon po it's time for us to share it out. Let it out from our life. Kasi po, the more we share, the more we receive a blessing. Kasi po, we speak it out with love, with happiness, with joy, with gladness. Amen? Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Naniniwala po ako na hindi natutulog ang Diyos at naniniwala po ako na wala ni isa man dito sa atin ang hindi nakatanggap ng mabuting pagpapala. Dahil, bakit po? Ngayon po ay katapusan na naman ng buwan, nagkaroon na naman tayo ng tsansa na maranasan ng biyaya ng Panginoon sa natapos na buwan at sa sasalubungin na naman nating buwan ng July. Hallelujah. Kaya po, sa panimula po ng ating mga testimonya, makakarinig po tayo from JIL Partida. Ito po ay pinangungunahan ng ating winhead doon na Sister Jenita Nicolas. Ayan po, sige po, pwede po tayong mag-testimony na. Yung lagi po kasi naman ng prayer ko, ay isa na po ngayong answered prayer. So from prayer request, isa na po siyang prayer, answered prayer. So, ang tinutukoy po dito yung matagal ko na po pinapangarap na promotion. So, pinromote na po kanina from teacher 1, ngayon po ay isa po ako teacher 4. So, So, share ko lang po, no? So, sa loob po ng 11 years, ngayon lang po talaga ako na-promote. Share ko lang po kasi, ngayon lang po talaga ako nag-promote. Kasi po, ang inaayaw ko po talaga sa promotion, sa public po, yung ranking. Kasi nga po, mahihain po ako. Ano po yung loob ko, mabilis po ako pakinaan ng loob. So, pag may parang po kasi sa DepEd, sa deserve ko po ng position, kailangan pong dumaan ng interview, kailangan mag-demo, tapos kung may kailangan kang sagutin, pasensya mo ka lang ba? So, kung may kailangan pong sagot ng exam, ganun po. So, yun po talaga yung nakaayaw ko, kaya ayaw ko po talaga magpara. So, last year po, nag-decide na po ako na ayoko nang tumanda sa pagiging teacher 1. So, ayoko mag-retire sa pagiging teacher 1. Kaya, ang ginawa ko po, nag-iso po ako ng papel. So, last February po, dahil ayoko nga po ng ranking, meron po kasi isang guidelines na nilabas yung DepEd mo na kung ayaw mo nang dumaan ng ranking, pwede ka magpa-ERF. So, yung ERF po, ang kailangan mo lang doon ay ayusin yung mga papel mo. So, hindi kayo nadadala interview. Ang kailangan mo lang ayusin yung portfolio mo, yung mga documents mo. So, doon po sabi ko, sige, dito na ako, ako dito kasi hindi ako magpapa-interview. Kasi ako, mayayain ako, tsaka hindi po ako sabi talaga nagsasalita sa harap ng ibang tao. So, ganoon po. Then, nung nag-ayos po ako ng papel, okay na po, nakaayos na. Nakareceive na po ako ng email galing sa division na natanggap yung papel ko. Ang problema na po ngayon, na-suspend po yung ERF, nabago po yung guidance, kaya sabi ko, patay, hindi na talaga ako mag-promote. So, pinanginahan po ako ng loob nun. So, kaya po pala na-suspend yung ERF mo, kasi may papalit po na guidelines. Yun nga po yung nababalitaan po sa TV, yung ECP, yung sinasabi po ni President BBM na walang mag-retire na teacher 1. So, yun po. Ang kaso, may hirap din po yung process eh. Dadaan po sa ranking. May interview, may demo, magsasagot ka ng exam, mag-aantara ka ng portfolio, ayusin mo yung mga papers mo. Yung sabi ko, Lord, parang pinangailangan naman ako ng loob. Kasi ikaw naman po talaga ng gano'n. Gusto ko yung papel na lang, okay na yung papel, papasa mo, promote ka na. Kaso po kasi sa DepEd hindi po gano'n. Kailangan mo trabahuin mo yung promotion mo. So, yun nga po,
Nung nagsimula po yung demo namin noon, yung process ay October. Then, nung lumabas po yung papel ng mga promote ay last week po ng January. So, ilan lang po yung unang na-promote doon. So, unang pa na-prostrate ako pag gano'n. Hindi agad ako nakasama. Sabi ko, okay lang yan, una pa lang naman. Tsaka, limited lang po kasi yung nilalabas sa pangalan balik. Apat-apat lang. But every week po, minsan every other week naglalabas. So, wala pa rin po. So, parang mayroon po ako ng Lord gano'n. Inaayos ko yung pay ko. Hindi pa rin ako na-promote. Parang naging impatient po ako. So, sabi ko, minsan nga po, naluluwa ako. Talaga alam po ng Mr. Bird kasi frustrate nga po ako. Ba't dahil ginawa ko naman po yung best ko. Ba't hindi pa rin ako nasasama? Eh, yung mga nauna po kasi sa akin, dahil bayarakin nga po. Sila yung nasa bandang huli. Tapos yung mga nga po, ba't ganun ka ako sa Lord? Hindi ko ba deserve na mag-promote? Sabi ko po ganun. Pero, nung po naisip ko na, sila po talaga nakaka-amaze kasi hindi yung kaya mong gawin yung masusunod, hindi yung kaya ng Lord. Yung huli na po talaga yung masusunod. So, ang ginawa ko po, napoprostrate na nga po ako, minsan na ba nawawala na rin ako ng pag-asa. Then, nung bago po lumabas yung pangalan ko sa mga na-promote, awin po na nag-pray po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi pa talaga tayo, ikaw na mong bahala. Sabi ko, your will be done. Pero sana po, Lord, nakikipag-bargain po ako kay Lord. Sabi ko, sige na Lord, promote mo na ako. Pero sabi mo naman, pag kumatok, pag bubuksan mo, pag humingi, bibigyan mo. So, kung hindi pa po talaga ngayon, mag-aantay po ako. Pero sana po, bago magpasokan, i-promote niyo na po ako. So, sabi ko po na wala akong karapatan na magtiman sa'yo, pero buong pagpapababa po akong hinihingi sa inyo na sana po, i-promote niyo na ako kasi hindi naman po yung para sa akin, para rin po sa family ko. So, dun po sa sinabi ko na talagang may magic pagka isinumong kay Lord. Yung sinabi kong bahala ka na Lord, your will be done. So, sunod na lang ako. Then, nung after po nung sinabi ko na yun, after 1 week, na-surprise po ako kasi sinurprise po ako ni Lord na na-promote na nga po ako. So, pang ano ko lang po doon, talagang yung sinasabi ko sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, hindi po talaga natin pwede i-compare yung time na gusto natin sa timeline ni Lord. So, si Lord po kasi meron siya sa ating timeline. So, minsan, kaya natin naiisip na hindi sumasagot si Lord. Kasi minsan nagiging impatient lang tayo. So, baka hindi naman talaga delay si Lord. Tayo lang yung nagiging impatient. So, di ba nga po sabi, deny is not denial. So, baka yung no ngayon ni Lord ay hindi talaga no, kundi not yet. Hindi talaga yung sagot niya, kundi hindi pa. Baka hinihanda lang tayo ni Lord sa mas maganda niya plano. So, ang kailangan po talaga natin gawin ay maniwala at magtiwala ng lubos kay Lord. Kasi, sabi nga po niya, diba, be patient in your prayers because everything happens for a season or there's a season for everything. Hindi natin pwede pipiliin yung gusto natin sa naka-timeline na kayo. So, yun lang po at to God be the Lord. Salamat. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Napakadakila po ng Panginoon doon sa ginawa niya sa ating kapatiran na yon. Tunay naman po na sabi nga po sa Matthew 6:33 na pag sumakitan po natin na pagharian tayo ng Panginoon, lahat ng ating mga pangangailangan ay pawang kanyang idaragdag. Ngayon naman po ay makakarinig pa po tayo ng testimonya na nagmumula po sa lugar ng JIL San Mateo sa katauhan ni Sister Jeds. Praise God. Good morning po sa ating lahat. O palang umaga po sa lahat po na nakikinig ng Dawn Watch sa umagang ito. Nais lamang po magbalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Sapagkat ako po ay matagal nang nanalangin sa Diyos na nawa po ay
ako po ay magkaroon na ng lisensya sa pagdadrive kasi po ako ay wala pang lisensya. Matagal na pong napaso ang aking lisensya, mga 12 years ago na yata. So, alam po natin na hindi po ito mura, no? May kamahalan po ang pagkuha ng lisensya at back to zero ka kahit meron ka ng non-pro, kung ito'y matagal ng paso, babalik ka po sa student. So, nanalangin po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko na magkaroon ng lisensya para hindi po ako lagi yung kakaba-kaba na pagdadaan po ng mga checkpoint. Lagi po akong kinakabahan. At hindi po ako tumutuloy doon sa dadaanan ko. Lumilihis po ako, no? So, matagal po ako na nalangin sa Panginoon. Sabi ko, tulungan mo ako, Lord, na maging legal naman yung aking pagdadrive. Mahirap po kasi mahuli at ma-violate dahil mas malaki pa pong babayaran. So, yun po. At nung pong ako ay namamasukan po kay Kuya Sam, nag-extra po ako kay Kuya Sam, asawa po natin SP, ay inipon ko po yung aking sahod. Sabi ko po sa kanya, ipunin ko yung sahod ko para makakuha ko ng lisensya. So yun po, nito pong June, hindi ko na po na anong date. Basta po ito pong June, kumuha po ako ng lisensya at may isang kapatiran, may isang kakilala po ako na nilapitan kung nag-offer naman siya ng tulong. Sabi niya, sige, sabi mo sa akin kailan ka kukuha. Tapos yun po, nung pumunta po ako doon, sinabi ko sa kanya, so ang expect ko po ay student lang po yung ibibigay po sa akin, no? Kasi nga back to zero. Pero glory to God po, hindi po daw po nabura yung aking record doon sa LTO. So, nag-antay po ako, hindi lang po sobrang tagal at hindi rin ako nag-exam. Pumila lang ako, nag-medical lang ako, kumuha lang ako, nagbayad lang ako. Hindi siya sobrang laki, gaya ng ine-expect ko na siguro mga aabot ng mga 10,000 kasi student. Tapos the following month, papanantro ka, magkano din po, mga 8 to 7,000 yata. Tapos yun po, glory to God, hindi po siya ganun kalaki yung binayaran ko na ine-expect. At hindi rin po ako bumalik sa student. Yun po talaga yung natutuwa po kami kasi nasa non-pro na po siya agad. Hindi po dahil hindi daw po na-delete yung aking record na nagawa naman po ng paraan. Kaya sabi ko sa Panginoon, naku, thank you Lord talaga. Pag lumapit ka sa Panginoon at hiniling mo sa Kanya, naging specific kasi yung panalangin at hindi imposible na ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Basta lagi mo na lang ipanalangin sa Kanya at hingin i-desire ng iyong puso. At gagawa ang Diyos sa mga kaparaanan para tulungan ka. May mga taong gagamitin siya, no? Para matupad yung mga panalangin mo. Kaya glory to God po sa ating Panginoon dahil ako po ay legit na driver ngayon sa kalsada. Hindi na po ako kakaba-kaba. At pag may nakikita na po yung checkpoint, binabagalan ko pa po ang aking takbo. Sabi ko, sana parahin ako. Pero hindi naman po ako pinapara. Kumbaga nakikita naman naka-helmet ka, okay ka. Pero siyempre po, iba po yung nagda-drive po tayo ng safe. Wala po tayong kabahan na na ganoon na ngayon ay masaya po tayo nagdadaan sa harap ng checkpoint, no? Dahil legal na po tayo. Glory to God po. Yun lamang po at good morning po sa ating lahat. Congratulations, Sister Jeds. Ganap ka na ngayong professional with license, 'di ba? Nakakatuwa po. Sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 24, kaya nga't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Well, pag tayo po nakakapagbasa ng mga salita ng Panginoon, atin po itong pinakinggan at atin po itong pamuhay, isinagawa, mangyayari po yung dinidesire ng ating puso katulad na nangyari kay Sister Jeds. At hindi lang po yon, may extra bonus. Bakit? Ine-expect niya na ito ay malaki ang babayaran, ine-expect niya na mahirap iproseso ang mga ganong bagay. Pero dahil si Sister Jeds ay nakinig sa salita ng Panginoon, tunay naman po, dapat po tayo ay legit na mananampalataya. Hindi po tayo scam na mananampalataya. Kaya kung ano po yung
katotohanan, yung mga rules na dapat nating i-comply, na dapat nating sundin, ay gawin po natin. At nakita po ng Panginoon ang puso ni Sister Jets na pure na, Lord, gusto ko naman na ako ay legit na meron ng lisensya dahil pangit yung mahuhuli ka lalo na pag nalaman o JIL pa pala ito, akala ko ba nakabase tayo sa katotohanan, bakit ikaw nagdadrive walang license, di po ba? Pero salamat dahil pinakinggan siya ng Panginoon at binigyan ng extra bonus. Hindi siya pinabayaan sa bawat proseso at higit sa lahat doon sa babayaran niya. Praise God, napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Jets. At alam namin na kami din ay makakaranas niyan. Pero bago ko po magpakalayo-layo, meron pa po akong isang babasahin. Ito po ay mula sa JIL Bangkal. Isinend lang po sa akin dahil siya daw po ay may trabaho. Papuri po sa ating Panginoon. Buong puso po ang pasasalamat dahil sa patuloy na kagalingan ng pisikal na pangangatawan dahil sa paiba-ibang panahon. Talaga pong buong kapamilya ay nagkakasakit dahil sa init. Amen. Kung wala po tayong proteksyon, mahirap po talaga tayong makasulba dahil sa init ng panahon sa mga pagkakataon na ito. Pero andun din po ang pasasalamat dahil ni minsan ay hindi kami iniwan at pinabayaan ng Panginoon. Pasasalamat pa din po sa Panginoon dahil sa oras ng panghihina at mga pambabatikos ng kapwa sa ating ministeryo. Ito po, nakaranas po ng medyo mga harsh word na sasabihin bakit ganyan ang mga JIL patungkol po sa ating mga anak na ating spiritual director. Pero hindi po tayo yun iba po yun. Pero may ginagamit ang kaaway at salamat po na natili ang ating kapatid at pinananatiling malakas ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Sa Barangay Bangkal po, patuloy po ang pananalangin na magkaroon pa ng maraming kaluluwa at madala sa paanan ng Panginoon. Ayan po ang kanyang pasasalamat kasama ng konting prayer request na naway ipanalangin po ang Barangay Bangkal na marami pang mga kaluluwa ang madala sa paanan ng Panginoon. Praise the Lord po tunay na nakakagalak. Bagamat po meron sinasabing problema, bagamat po sinasabi na merong mga naririnig tayo, pero hindi po doon naka-incline ang ating ear. At hindi po doon nakabase ang ating pananampalataya, kundi sa Panginoon. Kaya nga po, maraming lumalabas sa ating mga FB na kung saan hindi kami nananambahan sa tao, nananambahan kami sa Panginoon. Nawa po ay ito ay ating maging strong foundation. Amen? At ngayon naman po, hallelujah, meron din po tayong isa pang kapatiran na nag-aantay at nagnanais magpasalamat sa ating Panginoon sa katauhan po ni Sister Pining mula po sa JIL Tigbe. Praise God! Nandiyan po ba, Sister Pining? Praise the Lord. Ayan po. Sige po, Sister Pining. Kasi po, ako ay nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. Ang buong Diyos, tunay na tapat ang Diyos, tunay na sa lahat ng kanyang mga anak na tunay at tapat na nananalangin, nagpupuri at naglilingkod sa kanya ay talagang tinutugon niya ang kanyang mga panalangin. Nagbabalik po ako ng kapurihan sa Panginoon kasi po yung aking apo nag-graduate ngayon ay ibabalik ko lang po ang papuri sa Panginoon kasi mula kinder hanggang grade 10 ay with higher honor po siya. Pero nung siya po ay, nung mag-pandemic, nalipat po kami dito sa Garay,
Na-transfer po siya sa Giuseppe, dito po sa may FBR, ay nagtapos po siya ng grade 12 pero wala po yung honor niya. Nawala po siya ng honor dahil transfer daw po. Mahirap daw po ang ma-honor ng transfer. Pero nalulungkot po siya kasi talaga pong mula kinder hanggang grade 10 ay with highest honor po siya. Pero purihin po ang Diyos. Ngayon po ay nag-college po siya sa STI Santa Maria at sa course po niya na tourism ay talaga pong ipinagkaloob ng Lord at ibinigay ng Lord yung kahilingan namin na mabalik yung kanyang mga karangalan na sa Diyos din naman nagbubula. Nung pong siya ay mag-OGT sa airport dito sa Plaridel, ay nakamit po niya yung tatlong award na the best na leader, the best doon sa kanyang course na sa OGT. At talaga pong napakabuti ng Panginoon dahil siya po ngayon ay gagraduate na ng college sa course na tourism at nabalik po yung kanyang karangalan na siya po ngayon ay gagraduate na may karangalan ng magna cum laude. Kaya po talagang napakabuti ng Diyos kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Kanya, ikaw ay tapat na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Talagang ibinibigay niya yung mga ninanais natin at natatanggap natin dahil sabi nga po sa John 15:7, kung ang salita ko ay nananatili sa iyo at ito'y iyong ipinamumuhay, anuman hingin mo sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Hesus, ay ipagkakalob sa iyo ng Ama. Hindi po ba? Napakabuti ng Diyos. Kaya sa Diyos ko po ibinabalik ang kapurihan at karangalan. God be the glory po. Good morning po. Praise God. Sabi po sa awit 77, verse 14, ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag sa lahat ng mga nilikha. Tunay po na pag po tayo ay patuloy na nananahan sa Panginoon, inihahayag niya po ang kanyang kadakilaan, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa kanyang mga nilikha at ni minsan ang bawat isa po sa atin muli ay hindi pinababayaan ng Panginoon dahil meron po siyang paalala sa atin. Siya po ang may akda ng ating buhay. Taglay po natin ang genes ng Panginoon kaya po lahat po tayo ay tagumpay. We are victorious dahil tayo po ay anak ng Diyos. Sabi po, siya ay ating Alpha, siya rin ay ating Omega. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Tunay pong napakadakila ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At gayon din po ay tinatawagan ko rin po ang isa pang muling magpapatotoo sa buhay po ng ating kapatiran sa poblasyon, sa katauhan ni Sister Conching. Ayan, Sister Conching, sa inyo na po ang microphone. Good morning po sa ating lahat. Talagang Diyos po ay mabuti sa bawat sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan dahil kung mga nakaraan sa aking buhay talagang mahirap. Pero sabi ko itong year 2026 nananampalataya po talagang bibigyan ng justice ang patay sa aking asawa. Talaga pong ang Diyos po ay tugon sa ating mga panalangin. Sa akin, kung naman ang gumawa sama sa atin, huwag tayo gagawin dahil ang Diyos ang bahala sa kanila. Po doon sa Romans 12:19. Kaya nananampalataya po ako na ito po year 2026 ay talagang tinugunan po ng Panginoon ng aking mga panalangin dahil para po linaw na po yung pagpatay sa asawa na kami hindi
hindi tumitinag, pero sa pamamagitan ng po ng panalangin, talaga pong naandun po ang pagtugon ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya kung tayo man ay may pinagdadaanan sa buhay, talagang wag po tayong magsasawang manalangin sa ating pong Panginoon dahil ang Diyos po sa langit ay hindi po natutulog. Nakikinig po siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya salamat sa Diyos dahil talaga pong talaga pong may linaw na po ang yung pong mga nangyari sa buhay ng aking asawa. Talagang ang kanyang mga anak ay talagang hindi niya pinababayaan. Nakikita niya ang bawat taktak ng luha ng kanyang mga anak. Kaya praise the Lord dahil nandoon po ang katagumpayan sa aking mga panalangin. Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa aking buhay at sa aking pamilya na kahit na ako'y single parents, talaga po binibigyan po talaga ako ng kagalakan at kapayapaan ng ating pong Panginoon sa paglilingkod po na bagamat may mga pagsubok sa paglilingkod sa Diyos, pero wag lamang po tayo magsasawa dahil sa bawat paglilingkod natin ay hindi po nawawala ng kabuluhan yon. Talagang ang Diyos po ang nagre-reward sa atin. Kaya sa buhay ko po kahit na medyo mahirap, minsan ay sumasakit na ang tuhod, pero praise the Lord po dahil binibigyan niya po ako ng kalakasan sa bawat sandali ng aking buhay at ang aking pong pamilya. Sabi ko nga huwag niya akong kalilimutan dahil ako po ay susunod ng may kagalakan sa ating Panginoon. Kaya praise the Lord po sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Kaya to God be the glory po. Amen. Praise God. Nalalaman ko po ng iba dyan ay marami ding testimonya, lalo na po sa ating FB Live. Ang mga pasasalamat ninyo po ay hindi lingid sa Panginoon, bagamat hindi ko po mababasa dahil po ang aking cellphone po ay nasira at hindi pa ako makapag-in sa FB Live. Pero tunay po na katulad ni Sister Conching, ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Nakita ko po to sa buhay ni Sister Conching, kaya naman po tunay na ang covering of the blood of Jesus ay nasa kanilang pamilya at pinatutunayan ng Diyos na sa kanyang takdang oras at panahon, ibibigay niya ang hustisya para sa kanyang mahal na asawa. Amen? Bagamat po gumagawa ng kapamaraanan ng kaaway upang hadlangan ang kagalakan ng mga mananampalataya, pero hindi rin po natutulog ang Diyos at tayo po ay kanyang pinagpapala. Tayo po ay kanyang iniingatan. Tayo po ay kanyang laging inaaruga. Ano man po ang sitwasyon, ano man ang maramdaman ng ating puso, nanghihina man tayo, meron man tayong iniindang karamdaman, nawawalan man ng pera ang ating mga bulsa o ang ating mga wallet, may mga pagsubok man na nararamdaman at naririnig, at higit sa lahat may mga panunuya galing sa kapwa. Huwag niyo pong intindihin yon. Iyon po ay hindi galing sa Diyos. Higit sa lahat, ang kapayapaan po ay ang patuloy na mananatili sa atin dahil once po nananangan tayo sa salita ng Panginoon, Diyos po ang magpapala sa atin. Amen? Inanyayahan ko po ang lahat ay umukot manalangin. Ama, salamat. Meron pang isa. Oh, Nasa yes. GC na pinadala ko sige na po. Thank you. Sige po. Ayan po, babasahin ko po Ito po, mula po kay Sister Ann Di Pedro. Nagbabalik po ako ng kapurihan at pasasalamat sa Panginoon sa ginawa niyang kabutihan sa aming mag-iina. Noong Sabado ng gabi, wala po ang aking asawa at ang panganay kong anak noong gabing yon. Kami lang pong mga bata ang nasa bahay. Ang pangalawa ko pong anak na bunso ay nag-charge ng cellphone niya. Bigla pong pumutok ang extension. Kaya sabi ko po, huwag mo nang isaksak yan. Pero nung hindi po ako nakatingin, inayos pa pala niya yung extension. Kaya nagulat po kami
Sunod-sunod ang putok ulit. Nag-spark po talaga siya ng malakas. Ang mga 3 beses pa, bigla na po yung ilaw, wala na po kaming makita. Hindi ko po alam ang gagawin ko noong bubuksan ko na po ang pinto para kung sakaling magkasunog, mailabas ko agad ang mga bata. Pero gusto ko rin pong kapain yung anak ko dahil baka nakuryente na siya. Sobrang tahimik po kasi at napakadilim. Wala po akong makita. Kaya nung buksan po ng flashlight na cellphone ng isa ko pong anak, nakita ko yung anak ko na nakatayo lang pala na parang na-shock pa sa nangyari. Nanlambot po talaga ako, kaya sabi ko, Panginoon, salamat sa proteksyon mo sa amin. Kaya tunay na mabuti ang Panginoon. Iniingatan niya po kaming mag-iina. Kaya sa Panginoon po, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Praise God. Tunay po, di ba? Sabi po ng ating Panginoon, yun po, muli, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Bagamat paulit-ulit po nating naririnig ito, dito po tumutubo ang ating pananampalataya. Di ba? Sabi po, faith comes hearing by hearing the word of God. At naniniwala po ako na si Sister Ann, sa palagi niyang pakikinig, nandoon yung guidance ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin at higit sa lahat yung proteksyon. Bagamat medyo may pagkalito na siya, nakita po natin na kung saan ang biyaya ng Panginoon ay labis-labis sa kanila, di ba? Isinave po ang kanyang anak at higit sa lahat, walang nasaktan bawat isa sa kanila. Praise the Lord po. Sige po. Nakikiisa po ako sa mga tao na nag-send po ng kanilang pasasalamat at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin upang tayo ay lubusang makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan, itinataas sa aming buhay, sinasamba at patuloy, O Lord, na niluluwalhati ang iyong pangalan. Tunay, Panginoon, na napakabiyaya mo sa umagang ito. Salamat po sa mga pagpapala mo. Hallelujah. Nakikita mo, Panginoon, ng mga nag-testify, Panginoon, ang samo ko po't dalangin. I-covered mo sila tightly by your blood. Saan man silang sulok pumunta, ano man ang kanilang gagawin, ay patuloy mo pa rin pong ingatan, samahan at kalingain. At higit sa lahat, O God, hallelujah, patuloy ko pong idinadalangin din, Panginoon, si Nanay Marlene, Panginoon, sa kanyang pagpapasalamat, dahil, Panginoon, sa kanilang nararanasan na mga pagsubok, ay patuloy na tumatatag ang pananampalataya. Dinadalangin ko rin, Panginoon, Sister Marivic Melanes Alquero, Panginoon, nagpapasalamat siya sa Panginoon, bagamat maraming pagsubok. Dinadalangin ko po, O Diyos, na patuloy, O God, na ang kalakasan ay mapasa kanya sapagkat every time na nakikinig siya sa downloads, Lord, ay nararanasan niya ang pagpapala. Patuloy mo itong pagyabungin, Panginoon, hindi lamang siya, kundi kasama rin ang kanyang pamilya. Salamat po, Lord, at ang mga nakasama namin sa FB Live sa umagang ito, Lord. Anuman, Panginoon, ang kanilang kinabibisihan, saan man sila pupunta, anuman ang kanilang aayusin, mapatrabaho man o anumang bagay, O Diyos, ang samo ko po't dalangin, O God, ay ikaw po ang pumatagpo at tumugon sa kanilang lahat na pangangailangan. Ama, sa buong araw na ito, ikaw po ang maparangalan namin, ikaw ang maluwalhati namin, ikaw ang makasama namin sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maganda umaga po. Yes, Lord, sige po, palakpakan po minsan pa natin ang ating Panginoon, ang ating dakilang hari. Dakilang hari, Diyos na walang hanggan, papuri ko at pagsambay sa'yo nakalaan, hindi magwawakas. Ika'y walang hanggan, ikaw ay Diyos na tapat, magpakailan pa man, dakilang hari ka. Diyos na walang hanggan, dakilang hari.
lubos kong magmahal, dakilang hari ka. Diyos na walang hanggan, dakilang hari, dakilang hari, dakilang hari, kailan pa man. Sige po, atin pong selyuhan ang ating natapos na gawain. Minsan pa po, umawit po tayo sa ating Panginoon, parangalan po natin at kalwalhatian ng ating Panginoon. Karangalan at kamahalan para lang sa'yo, kapangyarihan at ligaya ay para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Karangalan at kamahalan para lang sa'yo, kapangyarihan at ligaya ay para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kalwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, O Lord. Maraming salamat po sa katagumpayan ng Dawn Watch na ito, O God. Marami pong salamat sa lahat ng kabutihan at pagkapala at pag-iingat po sa aming mga buhay sa oras na ito, O Lord. Maraming salamat po sa lahat ng ginamit mo po sa umagang ito, O God, sa Dawn Watch Thanksgivings na ito, O Lord. Marami pong salamat, O God, sa buwan ng June na ito, O God, na ando ng katagumpayan, na ando ng pagkapala at mag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, O Lord. Marami pong salamat sa lahat ng mga ginamit mo po sa gawain mo sa umagang ito, O God. Ang man, i-bless mo siya sa higit niyang inaasahan, O God, ang nagpakanta, pagpalain mo siya, Panginoon, gayon din po, Panginoon, ang nag-opening prayer, O Lord, at gayon din ang mga nag-prayer focus, at ang nag-declaration, O God, at hanggang sa closing prayer, nalingkod mo ako sa umagang ito, O God. Maraming salamat po sa lahat ng mga ginamit mo po sa umagang ito, O Lord, at gayon din, Panginoon, na nag-testify, tunay nga na i-bless mo, Panginoon, na nag-testify sa umagang ito, O God. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay, O God. Maraming salamat po sa lahat ng katugunan, sa lahat ng mga nag-testify sa oras na ito, O Lord. At tunay nga, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, si Sister Lani Soriaga na ginamit mo po sa testify na ito, O God. Tunay nga na i-bless mo po ang kanyang buhay, sa higit niyang inaasahan, O God. Pagwalain mo po ang kanyang pamilya, i-provide mo po ang lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay ni Sister Lani Soriaga, O God. Gayon din po, Panginoon, nagdala ng mensahe sa aming kalagitnaan ni si Pastora Tina, O God. Maraming salamat po sa kanyang buhay, O God. Lagi mo siyang palalakasin, lagi mo siyang sasamahan at ilalim mo po siya sa lahat ng gawa ng kaaway in Jesus' name. Katayaan mo, Panginoon, sa napag-aralan namin, O God, tunay nga lagi po namin idudulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pag-uugali, O God. Tunay nga na sa paglilingkod namin, O God, tunay nga babaguhin mo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, O God. Hallelujah. Tunay nga sa oras na ito, lagi po namin idadalangin sa iyo ang aming puso, Panginoon, na baguhin mo po ang aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, tunay nga na nananampalataya po kami na binago mo na po ang aming mga puso at aming mga buhay sa oras na ito, O God. Maraming salamat po sa umagang ito, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang mga warrior intercessor, O God, sa pangunguna ni Sister Emily Rayo, O God, lalo mo siyang pagpalain sa mga ipinagkatiwala mo po sa kanyang buhay, O God. At hayaan mo, Panginoon, lahat ng mga warrior intercessor dito sa Bayan or sa Garay, O God, lagi po kayong mangungusap
sa bawat isa sa amin, O God. Marami pong salamat sa buhay ni Pastor Dennis Alberto, O God. Iingatan mo siya at pagpapalain mo siya. Ilalayo mo siya sa lahat ng masama, sa lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' name. At i-bless mo rin po ang lahat ng mga ESC sa Bayan or sa Garay, O God. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, O God. Hallelujah, lagi mo silang sasamahan at ipoprovide mo po ang lahat ng mga pangailangan nila sa mga church, sa mga extension na ito, O God, at i-bless mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay, sigit niyang inaasahan, O God, at gayon din po, Panginoon, na lahat ng mga nanood sa FB man, O God, sa Zoom man, O Lord, tunay nga, i-bless mo po ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, na tunay na sa bawat umaga, maaga pa lamang, sila'y gumigising na, O God, tunay nga na pagpapalain mo po sila sa higit ng inaasahan, O God. Marami po salamat sa oras na ito, O God. Gaya hindi pa, Panginoon, lahat ng mga papasok sa trabaho, iingatan mo sila at pagpapalain mo sila sa higit ng inaasahan, O God. Gaya hindi po, Panginoon, ang nasa mga bahay, O God. Tunay nga, lagi mo pong sasama ng mga nanay, Panginoon, sa lahat ng gawain sa bahay, O God. Katayaan mo, Panginoon, lahat ng spirit of death sa aming mga pamilya ay winawasa ko sa dakilang pangalan ay Panginoon Jesus, in Jesus' name. Iingatan mo po ang aming mga pamilya, sa higit namin inaasa at ipoprovide mo po ang lahat ng aming mga pangailangan, O God. Maraming salamat po sa umagang ito, O Lord. Maraming salamat po sa buwan ng June na ito, Panginoon. Tunay nga na inaangkin po namin na katagumpayan sa lahat ng aming mga ipanalangin, O God, at sa lahat ng mga narinig namin ng mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito, at ibinabalik na po namin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng papuri at pasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen. Thank you, Lord.